patawarin niyo na ako kami. Hindi na po kami uulit. Tumimik ka! Dugo! Huwag mo akong tututukan sa likod. Baka hindi mo magustuhan ang gagawin ko sa'yo dyan. Gusto lang kitang makakilala. Hindi pa ngayon ang tamang panahon. Makikilala mo rin ako. O nga naman, Lo. Tama si Ate Jenny. Patay na ho si Mang Rigor. Paano pa ho siya makakabalik? Pero, alam nyo, malakas ang kutob ko. Nabuhay pa siya eh. Baka gutom lang yan, Lo. O kaya kulang kayo sa paligo. Kayong dalawa ha! Niloloko na naman nyo ako ha! Hoy, wag mo Kailangan pakialaman yan. Ano ba yan? Eh siguro, Lo, ito yung bago sideline nila. Sideline? Anong sideline? Eh kasi, Lo, nagdi-deliver ho kami ng kandila. Sa bawat pong kahon na dinideliver po namin, binabayaran po kami ng 200 piso. At may bonus po kaming dalawa na 200 piso. Lo, lahat. Tama po. Iniipon po namin para may pambili ng gamit dito Gamit sa bahay. po sa bahay at pabili po ng pagkain natin. Lo, wag na ho kayong magalit. Huwag ka na magalit, Lo. Alam nyo, hindi ako nagagalit. Nagtataka lang ako kung bakit nagdi-deliver lang naman kayo ng kandila, eh binabayaran kayo ng mahal. Siguro, may ginto sa loob nito. Akin na nga yan. Naku, Ano ho yan, Lo? ewan ko. Yan, mandado. Mang Rigor! Sana naman sabihin ng totoo, pwede na. Sadali lang ako, ma'am. Malungkot ang kanilang amang hari dahil ang isang prinsipeng kanilang kapatid na bunso ay hindi nila kasama nang dumating sila sa Palawan. Tay, dumalaw po kayo uli. Kumusta ka na? Mabuti na. Kumusta siya, nurse? Mabuti-buti naman ho. Daniel, maaga ka yata. Wala bang lakad? Hindi, dyan yung amo ko sa baba. Nagpaalam lang ako sandali. Mukhang ikaw yata tumitira ng mga prutas dito. Ayaw ni Re. Eh kesa mabulok dyan, di sisipakin ko na. Alam mo, Tay, siya lang po ang umuubos ng mga prutas na dala mo. Anak, talaga malalaki ang daga rito sa ospital. Pasensya ka na. Paglabas ko, Tay, pwede na tayong mamasyal kagaya ng dati. Aba, oo. Pag malakas-lakas ka na, kahit saan mo gustong pumunta, pupuntahan natin. Daniel, may bisita tayo. Oo, ma'am. Pababa na sana ako. Pumanik pa kayo. Hindi ko kasi alam na may bibisitahin kang may sakit. I'm sorry Okay lang, ma'am. Anak ko, si Ria. Anong sakit niya? Leukemia. Leukemia? Kailan pa? Magdadalawang taon na, ma'am. Kamusta na ho kayo, Mamberto? Eto ho, maliit pa rin. Tay, may ibubulong ako sa'yo. Sandali, ma'am. Sabihin mo maganda siya. Ikaw na magsabi. Ikaw na. Maganda ka raw, ma'am, sabi ni Ria. Alam mo, paglaki mo, mas gaganda ka pa sa akin. Jack, may pangalan ka na anak sa lugar na ito. Kinatatakutan ka na. Dumating na ang panahon ng paniningil.
Gaya ng lagi kong sinasabi sa'yo, darating ang araw na sasabihin ko sa'yo na kailangan tapusin ng tatlong yan na naging dahilan ng pagiging baldado ko. Hindi ko alam kung sino sa tatlong magkakapatid ang naghagis ng granadang yon at naging bunga ng pilat na ito at pagkabaldado ko. Pero hindi yun ang importante. Hindi importante kung sino sa tatlong magkakapatid. Ang mahalaga, maubos silang lahat. At ikaw ang gagawa ng paraan. Itay, para sa akin patas ang salita mo. At ikaw na rin mismo nagsabi na pwede na ako magiging impyerno sa tatlong yan ng pagtatagpo namin. Sabihin mo lang sa akin kung saan sila matatagpuan.